Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, mga kapuso mangin alerto, LPA sa sulod Sampar posible mangin bagyo kag magadalas ang pag-ulan sa Western Visayas sunod sa pag-asa. Mga residente nga nagapuyo sa mga lugar sa Western Visayas nga masami ginabaha, ginapaaligmat bangon sa posible epekto sang LPA kag habagat. Storage room sa rooftop sa isa ka hotel sa Iloilo City nasunog. 4 ka persona napilasan. Paglaptas ang ginapahayag pekeng nga kwarta sa barangay Sumag, Bacolod City ginakaalarma sa mga negosyante. 12 oras nga brownout, ma-eksperyensyan sa pila ka lugar sa Iloilo City sa Domingo, June 8. Kag idiladha gin sa ulog sang Muslim community sa Iloilo kag Bacolod City subong nga adlaw. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, mga kapuso, subong nga adlaw ginasaulog ang Feast of Sacrifice ukon Idil Adha sa mga kauturan naton nga mga Muslim kag gineklarar nga holiday sa bugos nga pungsod. Kag sa atong mga nagapangunang nga balita, low pressure area nga nakasulod na sa pungsod posible mangin bagyo kag magadalas ang pag-ulan sa Western Visayas sunod sa pag-asa. Pila ka residente nga nagapuyo sa mga lugar nga masami ginabaha nagaaligmat na. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Naeksperyensyahan na ang pagtupa sang ulan subong nga adlaw sa pila ka bahin sang Western Visayas. Sa Iloilo City, magaluumon kag may lapta-lapta nga pag-ulan. Sunod sa pag-asa, dako ang tsansa nga ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang mangin tropical cyclone o kun bagyo kag pagatawgon nga awring. Hindi direkta nga apektado sang LPA ang rehiyon, apang posible nga magadalas ang pag-ulan subong nga weekend ang habagat. Whether mag-hit man ni ang LPA or mag-recurve, apektado man kita gyapon sa ang habagat. So bangon sining habagat, ekspektaron naton nga mangin maulanon di kita diri sa Western Visayas. Diri sa nabitasan Laganas Iloilo nga masami nga ginabaha, nagapangama na ang mga residente. Sa tion nga magsaka ang tubig, nagalabot ang baha sa birhas sang balay ni Manang Julian. Gani handa na sila nga magbakwit. Kabilugan ginadidaan nga pamalay kami ding pinakanubong area. Mo gay gusto ko tani nga padakuan ang tamburong oras wala magtikululan lampas kami diya. Ginpaalerto man ang mga residente sa flood kag landslide prone area sa Antique, Aklan kag Capiz bangod sa posible pagtupa sa mamunog nga ulan. Ginapaalerto man sa pag-asa ang mga nagaistan malapit sa Mount Canlaon bangod posible magtuga sang pagbaha kag muddy stream flow ang ulan. Ginpahanumduman ang pumuluyo sa low-lying barangays kag flood-prone areas nga magdoble halong sa baha kag landslide. Subong adlaw na eksperyensya na ang pag-ulan-ulan sa Bacolod City kag pila ka bahin sa Negros Occidental. Hugot nga ginapahanumdum sang PDRRMO sa mga residente nga magbantay sa advisories halin sa mga LGU kung kinahanglanon na nga mag-evacuate. Upoy ka si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, ginapahayag storage room sa rooftop sa isa ka hotel sa distrito sa Mandurriao na sunog. 2 ka staff kag 1 ka BFP personnel nakaangkon sang second-degree burn. Si John Sala nakatutok. Makita sa sining nga drone video ang aso nga naghalin sa rooftop sa isa ka hotel sa Smallville Complex sa Barangay San Rafael, Mandurriao kaina sang aga. Ang insidente nga nagtugas ang pagkapuhag sa mga hotel staff, guests kag mga staff man sa makaingkod nga establishmento. Ginbululigan sa makatapos ang Bureau of Fire Protection, emergency responders kag mga staff sang hotel nga mapalong ang kalayo. Ang amotong room area ay based na consider na storage as evident man din ng mga DE report na naka-stock sa area. Nasunog man ang satellite sa isa ka telecommunications company nga nahamtang malapit sa storage room. Suno kay May nga isa ka hotel guest, manog check out na sila kuntani sa naglungtad ang sunog. Nag-ring guro, doon nabatian ko pero wala ko bala na mind gate, kaya doon nadula man lang. Tapos we were preparing to leave na kay ma-check out na kami by 11. Pagwa namon, ang door may tubig. Tapos pagkakita namon, may mga host na nga ginapul.
Sunod sa Philippine Red Cross volunteers nga nagresponder, duwa ka mga staff sang hotel kag duwa ka mga BFP personnel ang nakaagom sang paso. May isa sa staff is sa neck, liog, tapos may the rest is mga kamot. Luwas naman sila sa katalagman. Padayon pa sa karon ang investigasyon sang BFP Iloilo City sa gitunaan sang sunog. Naglabot naman sa ginabanta 6 million pesos ang danyo sa ginbilin sini. Wala na naglapta pa ang kalayo sa iban pa nga mga pasilidad o mga rooms sang hotel. Sa statement na ginpagawa sang management sang MO2 West Town Hotel, ilagin pasalamatan ng tanan nga mga nagbulig sa pagpalong sang sunog. Sa karon nagbalik naman kuno sa normal ang ila operation. Ginapasiguro naman sini nga nagapangunan nila nga prioridad ang safety sa ilang mga guest kag sang publiko. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maramo nga salamat, Jerd, sa Bacol City mga kapuso paglaptas ang peke nga kwarta sa Barangay Sumag, ginakalarma sa mga negosyante. May pila na nga ginapahayag na biktima. Yaring balita nga aton kintutukan. Tugas ang kasakoon, ulihin na sa natukiban sa mga pharmacist staff sa isabuti ka sa Barangay Sumag nga nalusan sila sa counterfeit money o peke nga kwarta. Daan nga 1,000 peso bill ang kwarta kag wala sa counterfeit detection device. Kaya to nga time, busy gid kami ti wala naman na double check. Amo na nga nalutsan gid. Actually kami gid sir sang mga staff di ang nagkaha. Ang 83 anyos nga si Lola Sita nabaklan man sa sigarilyo gamit ang ginapahayag peke nga 200 pesos sa kwarta. Wala ko kabalo nga piki ng kwarta. Pakato ko sa grocery, gindala ko ni siyempre mangumpra ko. Hindi mangumpra ko. Hiling na te, Lola piki man yung kwarta mo. Te, ginbalik sa akon ginbakal ina. Sigarilyo siguro kala. Ay nako to gabaton kwarta nga mga bilog. Ang isa ka cake shop kag food chain sa barangay ang ginapahayag na biktima man gamit ang peke nga kwarta sang tinilikdan nga adlaw. Ginakalarma sa kaprisan bakod apisar ginapahayag sang pila ka mga naganegosyo sa lugar nga madamo na sa nabiktima. Wala man sang may nag-report sa Police Station 9 nga yara lang malapit sa mga establishmento nga ginapahayag na biktima. Kung gamay lang man ang amount, daw gina-absorb na lang nila, no? Kaysa mag-report sila. Pero gina-encourage natin sila nga mag-report gid para madakpa nato yung nagapalapta sining mga fake nga mga currency. Kagbase may CCTV footage sina para ma-identify natin sino ang nagapalapta. Ginmando na sa BCPO Director ang pag-imbestigar sa mga insidente kag pagtumod sa mga posible nagapalaptas ang peke nga kwarta. Ang paggamit sang peke nga kwarta nga deliberate, no, meaning kabalo ka nga peke is punishable under the revised penal code. Sa pagtumod, kung peke ang kwarta, sundon ang look, feel, tilt tips sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Una, himutali sa maayong watermark o kung security thread. Mas madanlog ang papel sa hindi peke nga kwarta. Kag makita ang color shifting ink sa denomination mark. Ginapanugyan sa mga biktima nga i-turn over sa pulis o kung BSP counterfeit money para mapaidalom sa proseso sa disposition kag hindi na maglapta pa. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City Council plano nga magdiyon sa protocol sa pagpagwa sa mga impormasyon sa mga pasyente nga natapikan sa makalalaton nga pamalatian pareho sang MPOX. Si Julius Bilacaol nakatutok. Talalupang doon nga humalin sa ginanunsyo sang City Health Office ang pinakaunang nga kumpirmado nga kaso sang MPOX sa Iloilo City. Wala gid sang ginpagwa nga detalye kaango sa pasyente. Sa sini nga punto nga luyag sang Iloilo City Council nga magdihon sang ordinansa kaangot sa klaro nga pagsulundan sa pagpagwa sang impormasyon sa mga pasyente. If ever may ara kita sa mga health issues, amo ni subok ang MPOX naton. So paano ni naton idulong sa isa ka perspective, no, nga maprotekta man ang aton nga patients at the same time the community as a whole. Apang ginklaro ni Saldivar nga ang mangin kaundan sang ordinansa igabase sa gihapon sa ginapatuman nga pagsulundan sang Department of Health. We cannot go further not until we have the recommendations coming from DOH. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang bahin ang City Health Officer nga si Dr. Mary Ann Diaz.
Apang masako ini sa opisina, apang sunod sa isa ka residente. Importante nga may ideya ang publiko, ilabi na gid kundi nagali ng pasyente. Aware ka nga ay sa rin ng ng may kaso na day. Samtang handa naman ang mga eskwelahan sa Iloilo City sa pagpatuman sa health protocol sa pagbukas ng klase. Sa MVH Hanova Memorial School sa Haro, handa na ang mga wash area pati sa sulos ng classrooms. Magluwas ini, may advocacy campaign man nga ipatuman ng eskwelahan. I have already also forwarded some information, advocacy IEC materials for the teachers in our respective group chat. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, 12 oras nga brownout ma-eksperyensyahan sa madamo nga mga residente sa Iloilo City kag pila ka lugar sa Iloilo Province. Pila ka mga residente nga may balatian kag negosyo nagapanghanda na. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Magaluntad ang 12 ka oras nga power interruption sa pila ka lugar sa Iloilo City sa Domingo, June 8. Inibangod sang maintenance activities nga ipatigayon sang National Grid Corporation of the Philippines sa franchise area sa More Power. Kadungan sini magapatigayon man ang More Power sang clearing operation sa ilang mga linya agud malikawan ang mga unscheduled power interruption. Kumbaga gintikta ang opportunity para nga tiisahan lang bala ang pag-ubra, and then with this one iara kita nga mga areas 2,000 plus nga mga consumers nga maapektuhan. Humalin 5 a.m. to 5 p.m. apektadong porsyon sang Mobile Feeder 3, 4 kag 5 inang ginalakipan sang pila ka barangay sa Mandurriao kag Haro. 12 oras man ang power interruption sa porsyon sang La Paz Feeder 3 kag porsyon sang Baldoza La Paz. Bangod sa malawig nga brownout, nagakabalaka si Julian bangod may duha ini ka bata nga asthmatic o kun hapoon kinahanglan nila ang kuryente para sa nebulizer. Siyempre, hindi mo mampaktan ang magbatsyag balang kabataan, balang mama, subong nga daan kalaway sang chimpo, kisa maulan, init, ang usbong, balamam sang duta, kisa maubuhon sila. Si Manang Maylin, nagaproblema man kung paano sini mapreserba ang negosyo nga frozen foods. Naturalmente, matubig kita nga mo nga frozen, kaya 12 oras na daan. Samtang maeksperiensyahan man ang 12 oras nga power interruption sa pila ka lugar nga nasakupan sang Ileco 2 sa Domingo halin 6 a.m. to 6 p.m. Apektado sini ang Pasig City kag Kalinog substations. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Transport Group sa Iloilo kag Bacol City nagpatigayon sa hublag protesta. Agud ipanawagan ang No to PUV Phase Out. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. Nagtipon kahapon ang pila ka driver kag operator sa mga traditional PUJ sa pila ka bahin sang Iloilo City para magpatigayon sa hublag protesta. Ang ila buluhaton ang ila pagpakibahin sa nationwide transport strike. Panawagan sang grupo ang pagbalik sa prangkisa sa mga traditional PUJ na hindi na kinahanglan magpasakop sa mga kooperatiba. Gadimanda ang mga drivers naton nga i-rehistro na sila agud makapadayon sa pagbiyahe para mahatagan sang affordable nga transportasyon ang aton nga mga commuters. Sa Bacolod City, kapin 500 ka drivers ng traditional PUJ ang nag-untat biyahe. Sa gihapon, ang panawagan nila amo ang permit agud makapadayon sa pagbiyahe. Studihan kag makasulod gid dapat ang amon nga proposal nga i-renew ang 5 years nga prangkisa. Ikatatlo, dapat individual nga providan sa aton nga gobyerno ang aton nga mga operators. Kinahanglan gid na ma-renew kami para nga may kusugiruan man among pagdalagan sa dalan. Nga may rehistro kami, may prangkisa pa kami para nga kung kaso matabo bala, may insurance man kami. Wala naman sa epekto sa pampubliko nga transportasyon ang pagpuntat biyahe. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pagrespondero sa mga kapulisan sa tiyon sang krimen ukon emerhensya, ginalauman nga mas mangin madasig pa matapos ang mandato sang PNP Chief nga 3-minute response time. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. John?
Jert, agud mas mangin epektibo sa ila katungdanan bilang mga kapulisan, ginmando sa krame ang 3-minute response time para sa mga kapulisan sa pagresponder sa tion sang krimen o kung emerhensya. Ginahaya na subong ang barangay tanod sa barangay San Juan Molo nga si Michael Barredo nga ginlampusan kag ginbuno patay sa nagligad nga semana sa mga sospek nga nagapabilin pa nga at large. Ang tanod ang nagresponder sa kinagamo sa natabo ang krimen. Mga tanod man kag mga residente ang nagdala sa iya sa ospital. Suno sa mga nakasaksi sa insidente apisan nga nagresponder ang kapulisan, makabig nga ulihin na ang tanan. Suno sa iloy ni Michael, kung tani manikawan nga madamo pa sa mga mabiktima kaangay sang iya bata kung madasig ang pagresponder sa kapulisan. Basi kung may dason pagi nga mga kasong amo sina. So dapat sa amo na nga kaso dapat sila i-alert. Alert ang mga pulis mag-response sa tawag kag kung madelay man sila siguro gamay inang traffic. Ang atrasado nga pagresponder sa kapulisan ang mahimo na kuno nga masolusyonan. Ini ang pinaagi sa 3-minute emergency response time nga ginmando ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Immediately, pag-receive sa pulis naton sa report, immediately pag-proceed na ina siya dito sa area kung diin may call for police assistance. In short, dapat madasig ang pag-akto sa aton mga kapulisan. Sa insidente sa San Juan, madasig man kuno nga nakaresponder ang kapulisan apang suno sa hepe sang Molo Police Station. Kung hindi tungod sa traffic kag sa kakitid sang mga alagyan, mas madasig pa kuntani ang ilahulag. Pagpanghangkat man kuno kakulang sa personnel. Sa karon may 25 ka mga personnel ang police station tag sa ka-shift. Dapat sir, para ma-meet patagod natong ina, ang amon lang siguro sa amon higher office is tani damoon pagid ang paghatag sang personnel diri sa mga station level ba. At least kung damo personnel ta, damo ang makaresponde dayon. Jert, suno sa Police Regional Office 6 nagsama matapos ang isa ka police operation, magapatigayon sila sa evaluation kag lantawon kung nalabot nila ang 3 minutes o kung wala. Kung wala naman, ila pagapadalman kung ano ang rason nga nagtuga sini agud nga maka-adjust sila sa madason nga police operation. Jert? Madam again nga salamat Kapuso John Sala. Mga puso, bad news naman lauman sa gihapon ang dugang nga saka sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Base sa datos na gikan sa Department of Energy, 50 tubtob 90 sentimos ang saka sa presyo sang kada litro sang diesel. 15 tubtob 60 sentimos kada litro naman ang ginaekspektar nga saka sa presyo sang gasolina. Samtang kerosene, posible magasaka naman sang 25 tubtob 40 sentimos kada litro. Sa Martes, June 10, ipatuman ang adjustment sa presyo sang gatong. Mga kapuso, Idil Adha ginasaulog sa mga Muslim subong nga adlaw. Importansya sang sakripisyo kag pagpapag-on sa pagtuo sentro sang aktibidad. Si John Sala nakatutok. Ginatos ka mga Muslim sa syudad sang Iloilo nagtipon sa Labaz Plaza alas 7 kay sang aga para sa pagpangamuyo kag sermon nga kabahin sang Idil Adha o kon Feast of Sacrifice. Base sa Islamic teachings, ang pagdumdum sa sakripisyo kag kapag-on sa pagtuon ni Ibrahim nga handa isakripisyong iya bata nga si Ismael santo sa kasugwan ni Allah ang sentro sang hilikoton. Hindi tinitingnan ng Allah ang pag-offer ng dugo, kundi tinitingnan ng Allah ang ating intensyon. Kung paano tayo nagbibigay worship sa Allah, pagbigay galang sa Allah at pagbibigay respeto at papasasalamat sa Allah. Sa moske sang Masjid Al-Kabir sa Banwa sang Pavia, ginsundan sang paghanda sang giniihaw nga mga kanding kag baka ang pagpangabuyo. Suno sa grupo, porsyon lang sa mga karne ang lutuon para sa ila panyapon karon. Ang nabili naman ang parti-partihon sa mga miyembro kag sa mga kaingod nga mga pamalay sang moske. Suno kay Sultan Ibrahim Bansara, pagpanghangkat ang pagpapag-on sang pagtuo. Ilabi na subong at iyon nga madamo sa mga pagtilaw sa kabuhi. Apang bilang Islam, handa silang atubangon ang mga pagpanghangkat kaupod kay Allah. Gani importante ang pagpangamuyo. As long as you are a Muslim, basta Muslim ka, kailangan talaga nga mapanitili mo kasi itong Eid na ito yung kasama sa 5 pillar of Islam.
Nagtipo naman ang mga Muslim community sa Bacolod City, subong man ang halin sa Calatrava, San Enrique kag iban pang bahin sa probinsya sang Negros Occidental, sa provincial capital Lagun antes nagdiretso sa mga moske, kaangay sang Sisdani Masjid Abubakar Center sa Barangay 30 kag Religious Center sa Mansilingan. Nagpangamuyo ang mga ini kag ululupod nga nagkaon. We can partake of our properties, of our wealth. Tagaan natin ang kaluguran ng atong tagtugang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala, makikita mo na yung unity and love for one another. We embrace one of each other and say, Eid Mubarak. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Presyo naman sa karne ng manok nagsaka sa 10 pesos kada kilo, samtang estable naman ang presyo ng karne ng baboy sa Negros Occidental. Nakatutok Aileen Pedreso. Nagapalibog ang manugbakal nga si Edina kung paano paiguon ang budget para sa pagkaon sa pamilya subong adlaw. Luyag sinikuntani magbakal sa manok, apang nakibot ini kang 210 kada kilo sa nagligan nga simana, nahimo na nga 220. Hindi ka na gani ka bakal sa panakot, kay tungaon naman dua kakaon. Sunod sa mga manugbaligya, kulang ang supply sa manok sa probinsya. Rason nga nagmahal man ang presyo sini. Kay shortage gid sang manok subong kag kulang gid sa mga manugbaligya. This week lang gid nagsaka. Iwat gid sa mong manok. May araga ni adlaw nga wala kami manok nga gasulod sa amo. Samtang nagapabili naman nga estable ang presyo sang karne sang baboy nga nagapabilin sa 360 pesos ang kada kilo. Bangod may bastante na ang supply sang buhi nga baboy. Okay naman, wala man problema ang kwan sang baboy ta. Tungod sang baboy nga do hindi magid masobra gid ka mahal ang komprada. Kaya ang mataas man lang ang price kung ang tigiri ang kwan sang live weight magsaka mapas. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Arestado ang 57 anyos nga babae sa Kabatuan Iloilo nga nagapangatubang sang 24 ka counts sang estafa. Ginaresto sang Kabatuan Polisi alias Nida sa Barangay Ayaman kung sa din ini nagaistar. Sunod sa kapulisan may nabilin pa ini nga utang kag wala sini mabayran rason nga ginpapanaugan sang warrant of arrest. Ginakabig ang suspect nga top 8 most wanted person sa Iloilo kag top 3 sa Banwa sang Kabatuan. Kung ako iba sabi ma'am nga amount, tapos daw nag-agree siya before kuno sa court nga bayaran niya monthly, pero daw wala niya na tuman, amo tumang naging revive sang korte. Balatayan mga kapuso, nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang low pressure area. Ulihin na siblatan sa pag-asa masobra 400 kilometros nga kalayoon sa nasiglangan nga bahin sa Eastern Visayas. Sunod sa pag-asa may tsansa ini nga mangin bagyo kag kun madayon pagkatawagan ini bilang si Bagyo Auring. Ang pinakauna nga bagyo subong 2025. Posible man nga may pagbago sa mga masunod nga inadlaw apang mangin bagyo man o kun hindi kag maglandfall man o kun hindi pabasko gun sining habagat nga magapaulan sa dako nga bahin sang pungsod. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Western Visayas ug Negros Island Region. Malapnagon kag mabasog ang ulan sa pinakabahin sa probinsya, gani ang mangin alerto sa posible pagbaha o kung landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Mapuso na talanan naman yung maghiwat sa nationwide job fair ang Department of Labor and Employment sa palabuton ni Independence Day sa June 12. Lakip sa mga napilian ng venue amo ang Bacolod City. Sunod sa dole, masobra 70,000 ang job vacancies sa kapin 800 sa employer halin sa mga industriya sa manufacturing, retail, BPO, accommodation, financial kag insurance.
Pila lang sa may pinakadamo nga vacancies among trabaho nga production operators, sales clerks, call center representatives, service crews, kag microfinance officers. Ginapanumdum naman sa mga luyag magpartisipar nga mabisita sa pinakamalapit nga Public Employment Services offices o kun Dole Regional Field Offices para sa dugang impormasyon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa GMA. Ang kapuso Big Time Panalo Season 3 upo ng mga bago nga nagahatag sa Big Time papremyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang pito ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owners sa grand draw. Ang official sending of entries ang nagsugod sang May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o kung scam texts. Magtutok lang sa GMA o kung i-follow ang GMA Promos Facebook kag TikTok pages o kung magbisita sa microsite sang GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Mga kapuso, pista sa nayon ng feels ang sininga kasal kag reception sang mag-asawa halin sa IP community sa Calinog, Iloilo. Ang mga dekorasyon suksok sang mga bisita kag syempre mismo sang couple nga Sanday Concepcion kag Emilio Cauce, native ang estilo. Sunod sa isa o kung sa ila 8 ka mga kabataan, hindi lang kuno ini trip-trip lang, kundi nagasimbolo sang love story sang ila ginikanan nga simple apang tampad. Proud naman ang photographer kag videographer bangod iyan ang saksihan ang ginatawag nga true love nga tumalagsahon lang sa pagselebrar sang ika-50 katuig ng anibersaryo sang kasal sang mag-asawa. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.